Central Command plan was approved by the Secretary and the President. The U.S. Air Force Combat Search and Rescue Task Force, comprised of A-10 Warthogs in their Sandy role, and I'll describe what that is in a minute, and Air Force Special Warfare Airmen and pararescuemen operators, audaciously penetrated enemy territory. This was an incredibly dangerous mission. We will always come find you, and we will always bring you home. Noong araw ng April 3, 2026, isang matinding balita ang niyanig ang sentro ng militar ng Amerika. Isang F-15 Strike Eagle na may sakay na 2 crew ang biglang nawala sa radar habang lumilipad sa gitna mismo ng teritoryo ng Iran. Ang F-15 ay isa sa pinakamahal at pinakamalakas na fighter jet sa mundo, kaya hindi biro kapag ganitong klase ng aircraft ang bumabagsak sa kamay ng kalaban. Sa loob ng command center, naging mabilis ang galaw ng lahat dahil alam nilang bawat minuto ay mahalaga. Kung hindi nila agad maililigtas ang mga piloto, ay siguradong mahuhuli sila ng mga sundalo ng Iran at gagamiting pambayad o panggipit sa politika. Ang malaking tanong ngayon, paano mo gagawin ang isang mabilis na rescue mission sa loob mismo ng bansa ng iyong kaaway nang hindi na uuwi sa mas malaking giyera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Nagsimula ang araw na iyon na parang isang normal na trabaho lang para sa mga piloto ng Amerika. Halos araw-araw ay may mga jet na lumilipad sa himpapawid ng Iran para sa mga routine na operasyon. Sanay na ang mga crew, kabisado na nila ang ruta at maayos naman ang kanilang komunikasyon sa base sa simula ng kanilang paglipad. Pero habang nasa Western Iran ang eroplano, bigla na lang silang hindi sumasagot sa radyo. Noong una, inakala lang ng mga commander na baka natatakpan lang sila ng matataas na bundok o nagkaroon lang ng interference sa signal. Pero nang lumipas ang mahabang oras at wala pa ring paramdam, doon na sila kinabahan. Ang huling narinig na mensahe mula sa piloto ay putol-putol at sinasabing may bumabaril sa kanila bago tuluyang nawala ang tunog. Agad na humingi ng tulong ang command center sa ibang mga eroplano na nasa ere para hanapin ang kinaroroonan ng nawawalang F-15. May ilang piloto na nagulat na nakakita sila ng isang aircraft na mabilis na bumababa sa lupa at sinundan ito ng isang malakas na apoy o flash. Dito na nakumpirma ang pinakakinakatakutang balita dahil bumagsak nga ang eroplano sa isang lugar na hindi nila kontrolado. Ang mas malalang balita, kumakalat na sa balita sa Iran na may pabuyang $60,000 para sa sino mang makakahuli sa mga piloto, patay man o buhay. Dahil dito, pati ang mga ordinaryong sibilyan sa Iran ay nagsimula na ring maghanap sa kanila. Dahil sa panganib, agad na binuo ang isang malakas na grupo para sa rescue mission. Nagpadala sila ng isang A-10 Warthog, isang klase ng eroplano na kilala sa pagdurog ng mga banta sa lupa gamit ang malakas nitong bala. Kasama rin sa grupo ang 2 Black Hawk helicopter na may tungkuling kuhanin mismo ang mga piloto mula sa pinagbagsakan. Mayroon ding mga fighter jet na nagbabantay mula sa malayo kung sakaling kailanganin ng mas matinding bakbakan. Bandang 1:00 ng hapon, pumasok na ang mga helicopter sa Iranian airspace habang sobrang baba ng lipad para iwasan ang mga radar ng kalaban. Nang marating nila ang crash site, nakita nila ang usok mula sa nasunog na jet. Sa kabutihang palad, nakasagap sila ng mahinang signal mula sa emergency beacon ng isa sa mga piloto. Agad na bumaba ang unang Black Hawk at nahanap ang piloto na bagamat may mga sugat ay gising at nakakausap pa. Mabilis siyang isinakay at nailigtas. Pero habang paalis na sila, lalong naging delikado ang sitwasyon dahil may mga namataan ng sundalo ng Iran na papalapit. Kahit ang A-10 Warthog na nagbabantay sa kanila ay tinamaan na rin ng mga bala mula sa lupa. Sa gitna ng tensyon, kailangang gumawa ng mabigat na desisyon ng piloto ng A-10 Warthog na tinamaan ng bala habang nagbabantay. Dahil hindi naligtas ang kanyang eroplano, dahan-dahan niya itong inilayo sa gitna ng Iran hanggang sa makarating siya malapit sa border ng Kuwait. Doon na siya nag-eject para masiguro na sa mas ligtas na lugar siya babagsak. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimula ng kumalat sa internet ang mga video ng operation.
Makikita sa mga footage ang mga helicopter na sobrang baba ng lipad habang nagkakarga ng langis sa ere. Ito ang patunay na hindi biro ang ginagawa nilang paghahanap dahil kailangang manatili sa himpapawid ng mga rescue team sa loob ng maraming oras. Ngunit malinaw na hindi naging madali ang misyon dahil maging ang mga helicopter ay hindi nakaligtas sa mga bala. Sa iba pang video, makikita ang mga Black Hawk na pinapaputukan na pala ng mga armadong grupo at lokal na pulis mula sa lupa. Bagaman nagtamo ng mga tama ng bala ang mga sasakyan at may mga crew na nagkaroon ng galos, mapalad pa rin silang nakabalik sa base sa Iraq. Sa puntong ito, ligtas na ang unang piloto ng F-15 at maging ang piloto ng A-10 ay nakuha na rin. Pero may isang malaking problema. Ang pangalawang crew ng F-15 ay wala pa ring malay kung nasaan. Habang tumatagal, lalong nagiging delikado ang sitwasyon dahil hindi lang ang Amerika ang naghahanap sa kanya. Ang militar ng Iran at ang kanilang mga grupo ay desperado ring mahanap siya para gawing mukha ng pagkatalo ng Amerika sa harap ng media. Ang pangalawang crew na ito ay isang koronel na nagsisilbing weapon system officer. Dahil sa bilis ng pag-eject mula sa eroplano, napalayo siya sa crash site at napadpad sa isang mabatong bahagi ng bundok sa Iran. Mag-isa siya, walang backup at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kasama. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang basic survival gear, isang baril at ang emergency beacon na nagpapadala ng signal para mahanap siya. Pero may matinding panganib sa paggamit nito. Kung iiwan niya itong nakabukas ng matagal, maaari rin itong ma-detect ng radar ng Iran. Kaya ang ginawa niya, paputol-putol lang ang pagpapadala niya ng signal para hindi siya madaling ma-pinpoint ng mga kaaway. Sa gitna ng dilim, naglakad siya paakyat sa bundok na may taas na 2,500 talampakan. Kailangan niya ng mataas na lugar para mas maganda ang komunikasyon, pero kailangan niya ring magtago. Nakahanap siya ng isang maliit na siwang sa mga bato na parang kuweba at doon siya sumingit para hindi siya makita mula sa labas. Habang nagtatago, naririnig niya ang mga boses at tunog ng sasakyan sa malayo. Hindi niya alam kung sundalo ba sila o mga sibilyan na naghahanap ng pabuya, pero sapat na iyon para kabahan siya ng husto. Sa panig naman ng Amerika, naging isang dambuhalang operasyon na ito. Mahigit 100 tauhan na ang kasama sa paghahanap, kabilang ang mga elite na special forces gaya ng Navy SEAL Team 6 at mga eksperto mula sa CIA. Gumagamit na sila ng mga transport aircraft at surveillance para mahanap ang koronel. Gumamit pa ang CIA ng mga maling impormasyon para iligaw ang mga sundalo ng Iran at mabawasan ang presyur sa lugar kung nasaan talaga ang piloto. Pagsapit ng madaling araw ng Sabado, unti-unti nang nabubuo ang plano ng US Command. Kahit paputol-putol ang signal na nanggagaling sa koronel, bawat segundo nito ay nagsilbing piraso ng puzzle na magtuturo sa kanyang eksaktong kinaroroonan. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unti nang natutukoy ng US Command ang kinaroroonan ng koronel sa isang bulubundukin sa timog kanluran ng Iran. Kahit malayo ito sa syudad, may mga tao pa ring gumagalaw sa paligid kaya mas naging delikado ang sitwasyon. Nagdesisyon ang militar na gawin ang pagsagip sa ilalim ng kadiliman para magamit ang kanilang bentahe sa teknolohiya. Sa loob ng isang helicopter, balot ng katahimikan ang mga crew dahil alam nilang hindi ito pagsasanay kundi isang tunay na pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Sa lupa naman, nanatiling nakatago ang koronel sa siwang ng bato. Naririnig na niya ang mga boses at tunog ng sasakyang naghahanap sa kanya. Sa gitna ng kaba, muli niyang binuksan ang kanyang beacon sa loob ng ilang segundo para magbigay ng huling signal bago ito muling patayin. Doon na nagsimula ang huling bahagi ng operasyon. Sabay-sabay na gumalaw ang mga eroplano at helicopter para protektahan ang extraction zone. Habang ang ibang aircraft ay gumagawa ng ingay sa ibang lugar para iligaw ang atensyon ng Iran, ang mga Black Hawk naman ay mabilis na pumasok sa bundok. Nang marinig ng koronel ang tunog ng rotor blades, alam niyang dumating na ang kanyang huling pagkakataon. Mabilis lang ang naging paglapag. Hindi pa man lubos na nakatigil ang helicopter ay bumaba na ang rescue team para kunin ang piloto. Sa loob ng ilang segundo, naisakay na siya at agad na lumipad ang helicopter palayo. Habang umaangat sila,
May mga putok ng baril mula sa lupa pero hindi na nila ito hinayaan pang makahadlang. Bago maghating gabi ng Sabado, kumpirmadong ligtas na ang lahat. Bagaman may dalawang C-130 transport aircraft ang kailangang pasabugin ng US mismo para hindi makuha ng Iran ang kanilang teknolohiya, ang mahalaga ay buhay ang kanilang mga sundalo. Ang operasyong ito ay itinuring na isa sa pinakamapanganib sa kasaysayan na nagpapatunay na walang sundalong iniiwan sa gitna ng laban. Kayo, ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng piloto na mag-isang nagtatago sa gitna ng teritoryo ng kalaban? Kaya niyo rin ba ang ganoong katinding pressure? Ibahagi ang inyong opinyon sa baba at huwag rin kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng pakikipagsapalaran.